ninyo ako hahanapin. Amen. So, to seek God with all our hearts, it means to place Him above all other priorities. Amen. So sa buhay natin, sa bawat isa po sa atin mga kapatid, ay mayroon po tayong talaga yung pinaprioridad. Amen. Mga plans natin, halimbawa, bibigyan ko kayo, halimbawa po doon sa ngayon. Amen. Sa ngayon po, instead po na tayo po ay mag-window shopping, amen? So yung binigyan po natin ng priority ang ating Panginoon. Amen? Inuna po natin siya. And then yung ibang priority naman natin, yung mga plans natin, amen? Yung mga plans natin sa buhay, na sa mga plano sa mga anak ninyo, amen? Sa mga anak ninyo, sa family natin, mga ganyan. So, mayroon po tayong kanya-kanyang inuuna. Amen. Pero, ang gusto ng Panginoon, to seek God with all your heart is, siya po yung una. Amen. Siya yung top priority natin. Amen po ba? So, sa lahat ng bagay, mga kapatid, mas pinakauna po siya sa lahat. Amen. Alam niyo ba kung bakit? If God is our top priority, to seek God wholeheartedly, doon natin siya masusumpungan. Amen. Pag nasumpungan natin siya, amen, and then God will direct us. Amen. God will direct us to His perfect will, and He will lead us into the right path. Amen. Kasi pag inuuna po natin ang Panginoon, inuuna natin ang kanyang salita, inuuna natin sa prayer, amen, and then God will lead us. Tuturuan po tayo ng Panginoong Diyos kung ano po yung dapat natin gawin. Amen. Upang sa ganon, tayo po ay magtatagumpay. Amen. Praise God. So alam niyo po, sa totoo lang mga kapatid, hindi naman po mahirap hanapin ang Panginoon. Amen. Sabi nga sa kanyang salita sa James 4 verse 8, draw near to God and He will draw nigh unto you. Kung tayo po ay laging lalapit sa Panginoon, siya rin po ay lalapit sa atin. Amen. Alam niyo po, kahit po na, sa akin na lang po mga kapatid, kahit man nagkaroon man ako ng pagkukulang sa Panginoon, amen? Nagkaroon man ako ng pagkukulang sa Panginoon, pero ang Diyos po ay lagi po siyang mabuti. Amen. So, every time na lumalapit ako sa Kanya, na, kumbaga, talagang pinipilit ko na, although na, hindi ko po masasabi po na, everyday na nagbabasa ako, but, it's almost yung ginagawa ko po ay nakikinig lang. Habang nagtatrabaho ako, nakikinig ko ako ng mga preaching, nakikinig ko ako ng mga awiting pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. And then, talagang pinipilit ko rin na babangon at mag-pray sa ating Panginoon. Amen. Amen. So, nararanasan din kumbaga, hindi lang ako yung nakakaranas, maybe siguro sa inyo din, mga kapatid. Amen. So I always, habang lalapit ako sa Panginoon, yung bang nire-renew niya yung aking strength, yung bang mapipil mo talaga na God is loving always. Amen. Na mahal tayo ng Panginoon. Kumbaga, yung sa paglapit natin sa Panginoon, mararamdaman po natin yung love, yung grace niya, at saka talagang pinipil niya, talagang pinaparanas niya yung presensya niya. Amen po ba? At doon po tayo lumulakas. Amen? That God is always faithful. Praise God. So, by seeking God, mga kapatid, sa pamagitan sa pagsisik natin sa Panginoon, that we always pray. Amen? By prayer, seeking God by His word, and then by worshiping God. Amen. Alam niyo po, pag tayo po ay lalapit sa Panginoon, that we are always worshiping God, doon yung relasyon natin ay nagiging intimacy. Amen. Na laging
laging napapalapit tayo sa ating Panginoon. Amen. Amen. Praise God. So, lagi po na just continue to seek God. Sabi niya, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Amen. So, lagi natin i-seek ang ating Panginoon. At siya po yung sa lahat ng bagay, uunahin siya yung pinaka-priority natin sa ating buhay upang sa ganun, sa araw-araw na paggabay niya sa atin, tayo po ay kanyang gagabayan sa pamagitan ng kanyang mga salita. Amen? So yun lamang po mga kapatid, and to God be all the glory. Salita ka mo. Diba? Ganun na FC, diba? Salita ka mo. Good morning. Akala ko hindi na ako mag-sorry. Amen. So, glory to God. Tuloy nga yung exhortation na narinig natin ay yun po yung dapat natin we seek God. And if we seek God, we find Him. Sa aking pray mga kapatid sa panalangin, talagang sinisik ko yung Lord at heart to heart. Ako nating pag-usap sa ating Panginoon. Nararamdaman ko talaga yung presence ng Lord. Kasi if we talk God heart to heart, mararamdaman mo yung presence niya. Amen. You pouring out all your spirit with God. Talaga ramdam mo. Amen po. Amen. So maganda po yung we seek God and we find. If we seek God, we find Him. Hindi kanya iiwan. Amen po. Sa aking pagbabasa ng kanyang salita, at habang ako ay nagsasalita, doon na nararanasan yung presence ni Lord hanggang sa ako'y manalangin, hanggang yung puso ko ay talagang pinupour out ko sa Panginoon, nananalangin hanggang lahat ng aking mga pasanin, binibigay ko na at nararamdaman ko, heart to heart. Nararamdaman ko yung presence ni Lord. Ganun po dapat tayo. At doon po tayo napapalakas. Doon po tayo nani-ignite kay Lord. So, magitan ng ating pagsik, panalangin, pag-study ng kanyang salita. It's truly, hindi po ito biro. God is presence powerful. Nakakapagbigay ng kagaanan, nakakapagpagaling, at nakakapagdagdag ng kaalaman. Amen. Amen. So, glory to God po. Na I hope na hindi lamang po ako nakakaramdam, kundi tayong lahat. Amen. So, ako po ay naghanda ng short. Short pa ito. Sabi nila, short. Ito po yung aking naihanda mga kapatid. Sabi dito sa title, pero mahaba ito, pero I try my best na gawin kong short. Kasi pag tayo nagbabasa, habang hindi natin na talagang dumadami yung ating nababasa, dumadami yung ating kaalaman. Amen. Sapagkat ang Diyos ay kasama natin. So ito pa yung aking title ng aking naihanda mga kapatid. Faith can make difference in your life. Faith can make difference in your life. Katulad ng testimony kanina, di ba? Asan na nag-testimony? Yung testimony niya na naalis yung heart ng nanay niya. That is faith. Amen. That is faith. Faith word. Amin po? So glory to God. Pag tayo po merong pananampalataya, may magagawa ang pananampalataya sa ating buhay. It can make you whole. It can make you whole. Amen. If you are broken piece, it can make you whole through your faith. Amen. Amen po? Amen. Basahin po natin sa Proverbs 4:10 hanggang 18 to 19. Ito po ay isang bagay ng karunungan. Basahin ko po.
Sabi niya dito, ika'y pinatnubayan ko sa daan ng karunungan, itinuro ko sa iyo ang daan ng katwiran. 12. Hindi ka matatalisod sa lahat ng iyong hakbang. Magbilis ka man ang lakad ay hindi ka mapupuwan. 13. Panghawakan mo nga ito at huwag pabayaan. Ito ay ingatan mo pagkat siya ay iyong buhay. Ingatan daw natin at ito ay ating buhay. 14. Ang daan ng kasamaan, ito naman yung, kasi ito po mga kapatid is dalawang landas. Landas ng matuwid at landas ng kasamaan. Pero, tayo mga kapatid, kung tayo man mga kapatid, noon ay naging masama tayo, faith can make you different. Amen? Dahil sa iyong pananampalataya sa ating Panginoon, it can make you different. Even the people around you, sila po ay mababago dahil sa iyong pananampalataya. It's because ang isang Kristiyano na kakilala sa ating Panginoon, ito po ay nagbright shining. Bright shining. Bakit po naging brighter shining tayo, magba-bright shining? Sabi niya dito sa Proverbs 4:18. Sabi niya dito, but the path of the righteous is like the light of the dawn, that shine brighter and brighter until the full light of the day. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Ang mga nakakilala tayong mga anak ng Panginoon sa ating pananampalataya ay nagsashine tayo, nababago. Amen? Nababago po tayo. Amen po? Tayo po ay nagsashine brighter and brighter. Kaya nga, faith can make difference. Amen po? Kaya nabago ang isang tunay na hindi mananampalataya is because of the faith. Naunawaan niyo mga kapatid? It's because of your faith, it can make you different. Amen? Tayo po ay mababago. Tayo po ay nagiging brighter and brighter. Bakit? Nagliliwanag po yung ating mga gawa. Amen. Nagliliwanag po tayo yung ating mga gawa. Katulad kanina,